mga kababayan, ma'am sir. Good afternoon. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is June 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Kagitingan Street, Barangay 18, Tondo, Manila. At dadalhin ko natin yan sa may Robinson's Supermarket, sa may Robinson's Place, Adriatic Street, Ermita, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan at wala pinag-usapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Nagdeklara na po sila ng state of calamity. Magbabalik po tayo mamaya konti po. Sabi nung alkalde, hirap na kami sa tubig. Hindi pa ho natin nararanasan yung talagang impact ng El Nino. Pero dyan po sa Puerto Galera at yung ilang mga lugar sa ating bansa, sobrang hirap na po sa tubig. Pero bago yan mga kasama, mga suspect sa defacement ng website ng Senado at House of Representatives na may kilala na. Sino, Radyo Mansyete, may kuyagoy. Simulated lang po na daw ng mga otoridad itong mga suspect sa nangyaring defacement na official website ng Senado at House of Representatives. Itong inanunsyo na sa joint press com na sinigawa kanina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng National Bureau of Investigation. Ayon si NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan na nila yung sinupunto ng mga suspect at pinigyan nilang umakanulot ang mga ito sa batas. Pagkamat din sinatandaan kinilala kung sino-sino itong mga suspect, sinabi niya itong mga sangkot ay iba't ibang individual na galing sa isang grupo. Nawi naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center si ICC ang pangamba ng publiko sa nangyaring security breach. Niya si ICC Executive Director Abel Fraiso na wala namang makuha ng sensitibo o confidential government data insidente. Ani Fraiso hindi na kompromiso ang mga government data dahil nakaiwalay ang mga system ng pamalaan. Magpupunta na una nangyari si Facebook sa website ng Senado ng 2011 at sinunod-sin na bukado ng website ng House of Representatives. Pero ayon sa ICC, mabilis sila na impress normal ang operasyon ng parehong website. Kasama si yung nagpapakilala na mga hacker, hindi sila yung pinupuntirya ngayon ng DICT. Ang binabanggit lang kasi itong bilang DICT at ng NBI na ito iba-ibang mga grupo. Sinasabi nyo, iba-ibang mga tao pero yung isang grupo. Ano lang yung sinasabi mo ng NBI, hindi lang na-super talagang na-hacking ba yung ginawa, hindi ba sa sinasabi nila na identify sila yung nag-detail dun sa website. Kasi may isang grupong nagpakilala, sabi nila kami ang nag-hack at sumira dito sa mga websites na yan. So hindi nila confirm kung ito nga yun, yung mga nagpapakilala at umako. Malamang ito yung kanilang mag-ilto ko yung mag-audience because na nagbibigay pa ng ibang details para siguro hindi magandala. Ano yung kanilang ginagawa ngayon na pag-hunting dito sa mga individual na ito. Basta kami nilabas lang nila ng mga data, sila kabilang sa isang grupo, pero iba-iba yung kanilang iba-ibang individual, may kanya-kanyang mga assignment ng mga itong mga individual na nagsasagawa ng mga pag-atake dun sa iba-ibang mga government website na nagmatodo. Mga Pilipino ba ito, Mike? Wala rin pinag-support ng mga system na kanila nga pagkakakilalan o identity. Basta sinasabi nila na identified na nila yung mga suspect na ito. Mike, salamat sa update. Kaya balik kayo lang mga lodi. CXL Samantalang mga tayuang nagtatrabaho sa bansa, pinaalalahanan ng dole ng kumuha ng employment permit. Radyo Mandiat Jairus, Peña, Florida. Yes, Radyo Manalors, nagpaalala ng Department of Labor and Employment sa mga dayuhan at mga employer na kumuha ng tamang employment permit bago makapagtrabaho sa Pilipinas.
Sige pa yan, nagpapatuloy ng discretion kay dating Ateneo Cruise. Ayan, so na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna pa sa Mantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pa sa Mantala. This is Jam, the Filipino channel na ang inyo pong lingkod. Paalam po.